Welcome back! Tayo ngayon mag-unbox ng ating bagong biniling Ugreen HiTune Max 5C Hybrid Active Noise Cancelling Headphone. Nabili ko nga pala to online sa kanilang official store dahil nag-sale sila. Original price nito around 4,000 pesos pero nag-sale sila, bumaba siya ng around 900 to 1,000 pesos. Pero ito nakuha ko to ng 1,019 pesos, free delivery na. Meron itong tatlong variant na color. Sobrang nagtaka nga ako dito dahil bumulusok talaga yung sale nitong item ng ganitong model na to dahil maganda ang review nito all throughout sa mga nakabili plus pa yung mga vlogger talaga na legit na nagre-review. Very particular talaga ako sa headphone or headset dahil marami na akong mga medyo quite expensive na mga headset like Black Shark Razer, tapos may Marshall na rin ako, tapos may Samsung. Kaya alam ko na pag ito talaga sa price itself, sana hindi na ako nag-expect talaga dito, pero i-try natin. Kinuha ko yung white variant. Inside the box, meron itong manual, Type-C to Type-C cable, Type-C to Type-A na cable, and syempre pa, ang pinaka-highlight ay yung kanyang mismong headphone. So, kulay white yung kinuha ko and makikita mo dito, similar talaga yung design niya sa mga iPhone. So, hindi actual pero mapagkamalan siya. And itong kanyang branding na medyo metallic gold and yung cushion niya or yung kutsyon ay medyo nasa leather and malambot talaga siya. And plasticky yung kanyang medyo headset and medyo durable naman tingnan. And sana tumagal to. Then sa right side niya, nandun yung volume rocker at saka yung on and saka yung active noise cancellation button. Magaan siya, hindi siya ganun kabigat. Honestly, aesthetic talaga siya tingnan. Connection nito, wired and syempre pa yung Bluetooth. Humanga lang ako dito sa feature dahil ang feature dito ay similar sa mga Sony na mamahalin. It has crystal clear calls. Yung hybrid active noise cancellation niya na 95% talaga niyang isuppress 43 decibel talaga. Plus pa high resolution sound and LDAC audio decoding. Talagang exceptional siya yung clarity lalo na kapag music. When it comes to movie, special audio supported naman siya na mag-create siya ng 3-dimensional listening experience. Try natin to ng sound check. Sound. 1, 2, 3, 4, sound check. 1, 2, 3, 4, sound check. Sound check. 1, 2, 3, 4, sound check. 1, 2, 3, 4, sound check. Sound check. Stop naman natin to. Check natin. Sound check. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sound check. 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 1, 2, 3, 4. I am using the Ugreen HiTune Max 5C. Wala po, naka-active noise cancellation po tayo. Naka-audio recording po tayo gamit ang Samsung pero using this headphone ang kanyang audio. Sound check. 1, 2, 3. Sound check. 1, 2, 3. So, honest review, when it comes to microphone, hindi siya ganun ka-clear as you heard. Hindi siya ganun talaga ka-clear. Itong gamit ko na audio na yun itong sa cellphone ko. Pero yung microphone dito kasi hindi ko gusto dahil hindi ko alam kung saan yung sensor para malinig yung boses mo. Unlike kasi dito sa aking ito kasi 13,000 ang bili ko nito na Black Shark Razer na meron siyang sariling mouthpiece na microphone. So, pagka ganun kasi, mabilis siya and ilalapit mo lang siya sa bibig na ganun. So, tsaka super clear talaga to dahil pang gaming ito at tsaka pang call talaga sa call center. Ito yung ginagamit ko. Sobrang clear. Parang DJ talaga siya. Sobrang ganda nito. Yung microphone. Pero, ang audio nito, super, hindi siya ganun kabuo in comparison dito. When it comes to audio, kung mga music talaga or movie, ito talaga, ito siya. Pero hindi siya ganun similar sa aking Marshall dahil parang around 8,000 ang bili ko nun. Talagang iba naman yung audio ng Marshall. Pero ito, pwede na sa kanyang price na
around 1,000 or 900 itong audio, lalo na sa music tsaka sa movie, kasi nag 3-dimension talaga siya, yung may puputok doon, may sumisigaw dito, talagang naka 3-dimensional siya, lalo na kapag gagamitan mo siya ng kanilang application na Ugreen na madadownload mo sa Apple Store and sa Google Play. So meron silang app doon, i-connect mo siya, pwede kang mag-adjust ng equalizer kung ano yung gusto mo, pwede ba siya sa movie, sa music, sa gaming, sa mga equalizer na ganun or special effect. At ang gusto ko dito yung audio noise cancellation talaga. Na-try ko talaga siya, ma'am. Lalo na kapag nasa MRT or lalo kapag nasa labas ka, pag in-on mo talaga siyang ganon, wala ka talagang maririnig. As in, wala kang maririnig talaga kahit sasakyan. Tapos, kapag meron din siyang ambient noise, kapag yung ambience lang niya ang gusto niyang ma-detect, or din kaya i-turn off mo siya. So, tatlo ang kanyang pwede sa active noise cancellation. As in, hindi mo maririnig yung aircon or mga sasakyan talaga. Sobrang zero noise talaga. Well, actually, 95% ilo-lower daw. Pero wala akong marinig, lalo kapag may music na, pag i-on mo siya. At yung battery nito, 75 hours daw siya na maglalast. Pero lower than that kapag i-on mo yung active noise cancellation. Pero so far, 2 days ko siyang nagamit. Hindi naman straight, parang basta 2 days ko siyang nagamit. Hindi siya ganun kahaba in comparison sa Marshall. Kasi yung Marshall ko tuloy-tuloy nagamit talaga. 2 weeks talaga siya, tuloy-tuloy nagamit. Ewan ko ganun kalala yung kanyang battery talaga sa Marshall. Pero ito, mga around 2 days na parang mga 6 hours ko lang siyang ginamit. And then naka-on yung active noise cancellation. Pero 2 days siya naglalast. Pero so far sa price niya, ang quality talaga niya, kanyang audio talaga, promise. Super ganda niya, wag lang sa microphone. Kaya hindi siya pwedeng pang call center or pang call kasi walang mouthpiece na ganun. Hindi ko alam kung saan yung sensor. Igaganon mo siguro, hello, ganun, bago mo siya marinig ng maganda or crystal clear. So, yun lang naman yun lang.